Nasunod na kita ha, second hour ha, mga balita impormasyon. Inaagi ha aton taramdan na sumat estihanon. At ipen na pumida lagi ha, paniyo kahampang kapag naton didiha Master Control Engineer Alcuin Baldonido. Inaagi ito na supervision ni Ate Ruth Rivera Abunda. Good morning. Mauran-uran nga aga na Huwebes Enero 15 na kita. Magpabilin nga alerto maging mabinantayan hito na mga abisohan na mga otoridad. May pagisumpay hini nga aton na eksperyensyahan nga nga raot-daot hito na panahon tropical depression na Ada. Nadugangan na adton mga bungtong nagpagawas hin suspension hadton na klase yan nga adlawhan na Huwebes. Unina aton sa-usahan adton mga local government unit nga nagpagawas hanira kada tagsa nga executive order para naman panawagan nga dahito na mga kag-anak ang diri na pasudlon nga da naman mga eskwelahan. Sige unina, may daghihapon hini paanunsyo hi Sir Abner Aclao. Maupay nga aga nga dahito na ato na mga kaupod kabakyang hapag sa serbisyo publiko ito na Department of Education DepEd Eastern Samar Division. Paanunsyo gihapon Coast Guard Eastern Samar amo nagpapabilin. Unina aton gihapon ipahatiton. Good morning, Jennifer Golmatico. Ang tanan nga namamati yan aton mga permi mga kaupod kahanginan. Dahira tagsa nga manibala mga balay nakatutok, haira naman radyo, labi na yan nga di kitagi na papailarom tropical cyclone wind signal number 1. Hala daw Engineer Alcuin para diri kamo maligbukan ipabati natin adto na pa weather forecast adto na pag-asa. Kanina inihan na aga nga igin paanunsyo di ato na pamatian hi pag-asa weather specialist Chanel Dominguez para hadton pa-update tropical depression Ada. Magandang umaga po sa ating lahat. Update po muna tayo dito sa binabantayan po nating bagyong si Ada mula sa nilabas nating Tropical Cyclone Bulletin kaninang 5 a.m. So itong si Ada ay nananatili sa Tropical Depression category at huling namataan kaninang 4 a.m. sa layong 385 kilometers east-northeast ng Hinatuan, Surigao del Sur. May taglay na lakas na hangin na 55 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na umaabot ng 70 kilometers per hour. Ito'y kumikilos northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Samantala, patuloy pa rin ang pag-iral ng northeast monsoon dito sa may northern at central Luzon. Para naman sa ating forecast track dito sa bagyong si Ada, may kita natin ngayong araw magi-intensify ito into a tropical storm category. At kapag tropical storm category po ang ating bagyo, pinakamataas po nating tinataas na tropical cyclone wind signal ay signal number 2. At may kita din natin dito sa ating forecast track yung gray area pong ito po yung ating cone of probability. So dito po yung posibleng dumaan itong sentro ng ating bagyo. At may kita din natin nakapaloob dito sa cone of probability itong Eastern Visayas pati na rin ang Bicol region. So inaasahan po natin posible itong mag-close approach at magdala ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Eastern Visayas at Bicol region. Samantala pag nagkaroon po tayo ng changes dito sa ating track sa ating bagyong si Ada na possible po mag-westward shift, posible po yung ating paglandfall sa anumang areas ng Eastern Visayas pati na rin dito sa may Catanduanes. So tutok po tayo sa nilalabas na updates ng pag-asa hinggil po dito sa bagyong si Ada.
Sa ngayon, tropical cyclone wind signal number 1 tayo dito sa may Sorsogon, southeastern portion ng Albay, northern Samar, Samar, eastern Samar, eastern portion ng Leyte at southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Sur at Surigao del Norte. Ito pong tropical cyclone wind signal number 1 ay may lead time po na 36 hours para makapaghanda po yung ating mga kababayan hinggil sa dalang hangin nitong bagyong si Ada. So dapat po yung mga kababayan po natin na under ng tropical cyclone wind signal number 1 ay naghahanda na rin po, at dahil po inaasahan din po natin ay makakaranas din po na malalakas na ulan, lalo na po dito sa may northern Samar, eastern Samar, Leyte, southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur ngayong araw. Sasaan po natin yung 50 to 100 millimeters of rain. Para naman bukas, inaasahan po natin ito po yung paglapit netong si Bagyong Ada dito po sa may Eastern Visayas. Ay makikita natin, meron na tayong orange or yung 100 to 200 millimeters of rain dito sa may Northern Samar, Eastern Samar, pati na rin dito sa may Catanduanes. So pinag-iingat po natin mga kababayan po natin sa mga posibilidad ng mga flash flood at mga pagguho ng lupa. Mataas din ang tsansa ng 50 to 100 millimeters of rain dito pa rin sa Surigao del Norte, Dinagat Island, Southern Leyte, Leyte, Biliran, Samar, Sorsogon, Albay at Camarines Sur. Para naman sa Saturday, January 17, ito po yung paglapit na po din niya sa may Bicol region. Nakikita natin 100 to 200 millimeters of rain na dito sa may Northern Samar, Sorsogon, Albay, Camarines Sur at Catanduanes. 50 to 100 millimeters of rain naman sa Camarines Norte, Masbate, Samar, Eastern Samar at Biliran. Pinag-iingat po natin mga kababayan po natin, lalo na po yung mga nakatira po dito sa Bicol region dahil na rin po sa pag-alboroto netong Bulkang Mayon. Kaya makinig po tayo sa ating mga local government units hinggil sa paglikas po na kailangan nating gawin. Wala pa rin naman tayo nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa, pero makakaranas ng moderate to rough conditions dito po sa karagatan kung saan dadaan po yung ating bagyo, at moderate to rough naman dito sa may extreme northern Luzon dulot naman ng bugso ng northeast monsoon. Pero posible na rin po tayo magtaas ng gale warning bukas or mamaya or bukas po. At yan po muna ang latest dito sa pag-asa, dito sa Bagyo pong si Ada. Next update po natin ay mamayang 11 a.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga at ingat po tayong lahat. Amoto ka barangay ang pinaka-latest so far. Although kanina pa alas 5, pagbabantayan natin ang masunod nga pa-update, may pag-isumpay hito na Tropical Depression Ada at 11 a.m. today. Samtang dinhi naman aton dapit hala daw adton mga bungto nga papatuman niya na ito na suspension hina klase. Balangkayan kakilupa ini nga ira naman ginanunsyo kakilup nga adlaw. So yan na public and private schools adi adton mga bungto nga suspendido no ito na klase dara naman ito na threat ito na tropical depression Ada, Balangkayan, San Julian, Salcedo, Mercedes, Llorente, Hipapad. May dahini na hidugang yan na lang aga nga paanunsyo adton giwan nga tanan nga klase in all levels, public and private, amo in suspendido, dida habungtuhan na giwan executive order to follow. Sugad man Hasan Policarpo maupay nga aga waray gihapon pasok dida diri ila klase dida Hasan Policarpo, pati iton trabaho suspendido gihapon, except hiton mga frontliner nga essential emergency personnel. So Hasan Policarpo iton masunod gihapon iton ira naman executive order. So, yan na naman nga aga, magkakamayada na meeting, ito na Eastern Samar Disaster Risk Reduction and Management Office.
Upod ini nagatanan nga response sa cluster members pag-irestoryahan adto na pre-disaster risk assessment may kalabutan daman hito na pagtaga tropical depression ada. So yan na iton nga adlaw ha PDRRMO conference room. Samtang kakilip nga adlaw adto na City DRRM Council na Borongan amoy nagtitirok gihapon ha pangunguna ni Acting City Mayor Emma Chusongko. Preparasyon ini kontra hito na ginlalauman epekto hito na tropical depression ada. Siyahan ini nga bagyo nga sinulod ha aton nasod yan nga tuig 2026. Kuha nga mga pictures sa credit to Borongan City Information Office. Yada hito na mga picture adto na pangunguna ni Acting City Mayor Emma Chusongko nga naginmanduan may mga kalabutan nga opisina nga siguraduhon adto na prepositioning adto na relief goods. Kahimtang mga emergency response team klaro nga patakaran na pag-evacuate. Gintagan doon gihapon di na sabi nga meeting adton pagrepaso nga na pag-update na mga contingency plan han syudad labi na adton kahimtang adton na mga gintudlok nga mga evacuation centers. Upod na adton na mga pampubliko nga mga eskwelahan nga naapektuhan naglabay nga mga linog ha probinsya. Ginapapaandam hadton LGU han Borongan adton publiko nga magin-agap ha pagpreparar makig-koordinar ha lokal nga nasyonal nga ahensya nga makigsumpayan ha komunidad para syempre masiguro adto na katalwasan han nga tanan samtang nagius ini nati kaharani ang TD ha aton lugar. So nabatian naman natin nga tumbok ito ang Eastern Visayas. Anuman nga lugar ha Eastern Visayas pwede maglandfall adto na tropical depression ada. Ngan adto na pinakamakasig nga tropical cyclone wind signal amo maabot han number 2. So hapag kaya na giniisa iton signal number 1 upod kita din hinaman ha probinsya hiton sinirangan na Samar. Pero pa nga mga pangandaman pananglitan ito na Philippine Coast Guard. May daligwat naton din na mga pictures sa credit to Coast Guard Eastern Samar. Atensyon ito nato na mga parapanagat ha. Suspendido yan na ang biyahe mga sakayan pandagat habugos nga probinsya hiton sinirangan Samar. Tungod dinihan na Bagyo Ada. Temporaryo nga ginasuspender na Philippine Coast Guard Eastern Samar. Ang nga tanan ini nga biyahe anuman nga klasehin sakayan pandagat. Ngan iba pa nga watercraft sulod iton hiton area of responsibility hiton Coast Guard Eastern Samar. Iginbase iton kakilupa ini nag-start nga suspension hadto na biyahe. Kay kakilipa man kita igina pailarom ha tropical cyclone wind signal number 1 on Eastern Samar. Yan na adaman ito na pinaka-latest nagpapabilin kita under tropical cyclone wind signal number 1. So ginaauhag adto na mga tag-iyahin na mga sakayan pandagat, mga vessel operators maghimo kamohin na kaanghayan nga pangandaman bantayi ito nagiusan bagyo. Magpapabilin ito na suspension han pagdiri hadto na pagbiyahe nga da nga magpagawasin na bag-o nga abiso ito na Coast Guard. So hapag kaya na nagpapabilin ini ito na suspension. Kung karuyag naman niyo bumalhin umayop ngadtuhin na safe nga lugar ito na mga sakayan maghihimo kamohin letter request. Ngan kinahanglan waray niyo mga pasahero, waray niyo mga kargamento nga dara. So ginpapahibaro ini hito na Coast Guard parahan kasayuran na publiko para masiguro ito na katalwasan hiton nga tanan. Mapay nga aga dyan na Gulmatico Lisel Ronda. Tikang lagi hapon nga balita Coast Guard Eastern Samar. Nagdumara naman hin Coastal Security Patrol. Oo, adton
mga tauhan na Coast Guard station an ira mga substation ngan operational control units amo nagdumarahin na coastal security patrol kada tag sa ini nga area of responsibility. So in preparation damain hiton hulga hiton tropical depression ada. So tuyo hining ira naman operasyon nga gindumara, syempre an safety gihapon security safety hiton mga mulupyo ngan para gihapon masiguro iton kaandaman hiton coastal community an mga komunidad mga ligid hiton mga baybayon. Durante hini nga aktibidad nakig-istorya nga nakig-coordinate an personnel han Coast Guard Eastern Samar nga dahen mga local stakeholder nga dahaton mga community. Labi na syempre ito na mga fisher folks adto na mga parapanagat. So may dahira mga pahinumdum, mga advocacy, informasyon nga igin na pahamtang, mga paalala sa mga mangingisda sa panahon ng tag-ulan at bagyo. So sumentro syempre adton ira pakistorya nga dahiton paghirot, importansya hiton paghirot adto na mga mga restrictions hiton mga pagbibiyahe. Padayon nga monitoring hiton aton panahon nga syempre ginaauhag nga sumunod nga dahiton advisory han mga otoridad. So activated na yan ito na deployable response group na Coast Guard. So kakilupa ini nagatikang hasta nga daiya na. May dahini mga igin na pan-assign kung tawagan DRG team or deployable response group. Igin assign hira nga dahadton na mga strategic nga mga lokasyon para naman magmadagmit iton ira pagresponde in kaso magkamayada emergency nga darahiton weather disturbance. So adaliwatin na mga pictures samtang naka-ready iton deployable response group hiton Coast Guard. Kinukumusta ni Ate Lisel Ronda iton iya anak didaha barangay Siha. Mapay nga aga barangay Siha dinhi aton syudad hiton Borongan. An Philippine Ports Authority naman nagkanselar gihapon hina mga biyahe. So ini kanan bugos Visayas area pati na didto Masbate. Leyte, Biliran, Surigao, Masbate. Andini naman haaton haladaw ito na PMO Eastern Samar, Leyte nga na Samar. So Bicol, adto na mga matabok tikang Northern Samar. Allen, ngadto naman ngadto ngadto na hito na tabok, ngadto Sorsogon, Matnog. An Matnog to Samar trip waray kanselado iton. Karagsid ngin adton mga naglaland trip nga tipakadto Manila. Diri ka mo makakatabok kay iton kalawan ta daw iton ka na Samar. Kanselado San Ricardo pati na dida Northern Samar nga mga Roro kanselado. Andini naman haaton na Borongan ngan sugadman iton nagiwan nga mga pantalan. So kinahanglan na sumunod iton mga nagbibiyahe para diri kamo maantala. Diri madilatar ito niyo biyahe ba ayaw na lagikan kung tilakat ka mo para Manila. Matnog to Samar area kanselado ito na klase. Ito na biyahe. Ati Teresita, maupay nga morning. Kumusta dida HK ito na panahon?
Dap-Dap Dolores adi gihapon nangungumusta. Nakita natin adton municipal DRRM dida naman ha Dolores sa pagkayana muin nagkakamay-ada ligo aliwat meeting pangunguna ni Mayor Adiman Zaldi Carpeso. Yan ang mga oras sa pinangungunahan o kakulupangan ni Kakulupang adlaw preparado na adton na bungtuhan Dolores sa gihapon kay nagmeeting na adton MDRRMO adton interagency meeting pinangunahan ni Mayor Zaldi Carpeso iniliwat pangandaman gihapon epekto hiton Bagyo Ada. So nakadain mga representante hadton PNP, Maritime and Fire Services, hadton disaster response team, health units ngan mga organisasyon na komunidad. So kakulup ito ng adlaw. Amo man nga ni nga upod bahira ito na Dolores hadton nagkanselar kalawan natin adton kan Sir Abner Panawagan, Balangkayan, San Julian, Salcedo, Mercedes, Llorente, Hipapa, Dagiwan, nga na San Policarpo. So far, amo pala adto na pinaka-latest nga papadarahan aton ni Sir Abner Aclao. Ay nadugangan na pati na ito na bungto ito na Taft nahidugang nagihapon sumalahining pa-update ni Sir Abner Aclao, Balangkayan, San Julian, Salcedo, Mercedes, Llorente, Hipapad, Balanghiga, giwan adihi Presidente Marcos. May God bless her and all who sail on her. Thank you, Mr. President. We shall now proceed with the cutting of the line by His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. as the vessel sponsor. Mr. President, at the count of 3. 1, 2, 3. Thank you, Mr. President. The President downstage for the program.
Bago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at ng guminhawa tayo. Kabarangay pinangunahan ni Presidente Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang delivery ceremony han hall number CSC 443 sa inhiyang 81,200 metric ton nga dual fuel methanol powered Kamsar Maska bulk carrier. So dida iton habalamban na Cebu, Chusinishi Shipbuilding Balamban na Cebu. Yan nga aga. Nasabi nga barko in matatawag ini pinakagiunahi habugos nga kalibutan, sugad nga klasihin na barko nga kaya gumamitin methanol nga ordinaryo nga fuel. So nagreresulta naman ini mas sibubo nga carbon emission. Kumpara inihan na traditional nga mga sasakyan na pandagat. Kaparte ini hiton pan international nga pitad tipakadtuhin na tinatawag zero emission vessels. Mas malinis nga teknolohiya ka industriya hiton paghimo hiton na barko. Ini naman nga Chunishi Shipbuilding Company Limited, sa ini hito na mga nangunguna nga shipbuilder habugos nga kalibutan. Expert ini hapag himo hin mga bulk carriers, container ships ngan tankers. May dahini mga shipyard ini aton nasod ha Pilipinas, sugad man Japan ngan China, nga na may dalawa tira mga opisina iba-iba nga parte hiton Asia ngan Europa. Upod gihapon iton Chunishi ha mga nangunguna hapag hihimuhin mga research mga pag-aram para mapaursa iton methanol fuel nga mga sasakyan pandagat. Nasabi nga seremonya inkapartihan na mga plano nga ginistoryahan ni Presidente Marcos Jr. ngan mga opisyal hadton na Chunishi Group han nakalabay nga iya working visit ha Osaka, Japan, ha nakalabay nga bulan han Hunyo, ha nakalabay nga tuig. Didahadton ira meeting ginistoryahan adton na pagpapahiluag han operasyon han kompanya dinhi aton nasod. Sobra tulo ka dekada na nga ginpapadalagan an Chunishi ha West Cebu State, kundi inharos 400 nga barko na nailunsad nga na sobra 370 na ang naipadara ha magkaiba-iba nga parte hiton kalibutan. Nasaring adton kompanya pagpamatuod ini hiton husay ngan kalidad hiton mga Pilipino nga mga shipbuilder nga suportado ini hiton madig-on nga infrastruktura ngan integridad support system hiton Aboitiz Infra Capitals Economic States. Kasumpay hini ada ba adton mensahe ni aton Pangulo? Ha? Alright. Hala ipakita natin na Engineer Alcuin para kita hiton pagtikang mensahe to na aton Presidente. Industrial Park and Special Economic Zone. Babantayan natin That ito decision mensahe. allows an additional land to be developed and unlocks about 1.8 billion in new investments and is expected to generate over 2,000 Alright. jobs. Nagkakamayada pa na programa. Pinakadako ngayon ini nga lugar hirimoan barko didaha Balamban Cebu. Chunishi Shipbuilding ha Balamban Cebu. Kundiin ginpapangunahan hiton aton Presidente PBBM nasabi naman nga aktibidad launching hini delivery ceremony han hall number SC443 isang 81,200 metric ton nga dual fuel methanol powered Kamsar Max bulk carrier nga gindodumara ha Chunishi Shipbuilding Balamban Cebu.
Wow, pinakagiunahi habugos nga kalibutan, sugad nga klase hito na barko. So kaya nga aniya gumamit hin methanol ngan sugad man na ordinaryo nga fuel. Salit nagreresulta ini hin masabubo nga carbon emissions kumpara hito na mga tradisyonal nga mga barko. So kaparte niya hito na pan-international nga pitad tipakadtuhin zero emission vessels. Siyempre nangangahulugan hin mas malinis nga teknolohiya ha industriya hito na paghimo hito na barko. So tuto kita hini kay diri mag-iihang mababatian naton iton mensahe ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. So inihiyang nga Tsuneishi Shipbuilding Company Limited nasa ring didihiton paanunsyo in usahin hiton mga nangunguna nga shipbuilder habugos nga kalibutan. So expert hira adi Presidente Marcos Jr. Thank you very much to the President and Chief Executive Officer of the Aboitiz Group of Companies, Mr. Sabin Aboitiz, for your kind introduction. Please be seated. The officials and employees of Tsuneishi Group Corporation, led by President Katsushige Kambara, the Philippine Economic Zone Authority Director General Tereso Panga, Maritime Industry Authority Administrator Sonia Malaluan, Cebu Provincial Governor Pam Baricuatro, and the Cebu 3rd District Representative Karen Hope Garcia, Palambam Municipal Mayor Amos Cabahog, our distinguished guests, ladies and gentlemen, maayong adlaw kaninyong tanan. Before we start, let us take a moment of silence for the victims of the landfill incident in Barangay Binaliw, Cebu City, last January 08. As search and rescue operations continue, we offer our prayers for the souls of the departed and strength to their grieving families. Please, a moment's silence. Please be assured that the government is taking all necessary measures to ensure safety, transparency, accountability, and compassionate assistance. Burial support and other forms of aid are now being directed to those who have been affected by this tragedy. Let us stand in solidarity with our fellow Filipinos during this difficult time. Today, as we witness the delivery of the world's first methanol dual-fueled Kamsarmax bulk carrier, the Kamsarmax vessel SC443, we mark a historic milestone for Philippine shipbuilding. This achievement sends a clear message to the whole world. The Philippines is ready to lead in the global transition towards low-carbon and sustainable maritime transport. This occasion not only celebrates the launching of a vessel, it is also a celebration of progress and of innovation. And above all, we celebrate the Filipino capacity to rise to the challenge of our rapidly changing world. This accomplishment stands as an example of what can be achieved through strong international partnerships. The collaboration between Japan and the Philippines, between the Tsuneishi Group and the Aboitiz Group, brings together advanced ship design, skilled Filipino labor, and a robust domestic manufacturing base. While this project is a product of bilateral cooperation, it is also, and very importantly, a showcase of Filipino craftsmanship, ingenuity, and competitiveness. It proves once again that what is made in the Philippines can stand shoulder to shoulder with the best of anywhere in the world. The Kamsarmax vessel SC443 is designed to significantly reduce emissions of carbon dioxide, nitrogen oxide, and sulfur oxides. It places the Philippines firmly on the map
as a future-ready maritime manufacturing hub, aligned with International Maritime Organization decarbonization targets and global sustainability standards. It is especially vital as we move towards green shipping, an approach that embraces cleaner fuels, optimized vessel design, improved energy management, and sustainable shipping corridors. They are concrete steps towards protecting our environment while continuing to grow the economy. And why does this matter? Because as global regulations become stricter, the demand for low-emission and alternative fuel vessels will only grow. Philippine shipyards that can deliver these vessels gain access to premium international markets. Green vessels also open doors to sustainability-linked loans, green bonds, and climate finance, bringing new investment into our shipbuilding sector. And beyond shipyards, this transition fuels growth in ancillary industries, advanced marine components, coatings, materials, and energy-efficient systems, strengthening the entire manufacturing ecosystem. We are one of the world's largest shipbuilding nations. As of November 2025, we have over 130 registered shipyards nationwide, employing over 11,000 workers, 70% of whom are skilled professionals, such as welders and fitters. In 2024, we constructed 484 vessels, from fishing boats to passenger and cargo ships. This only shows that this industry continues to be vibrant, dynamic, and is growing. This administration also remains fully committed to strengthening the shipbuilding and ship repair industry by enhancing its competitiveness, sustainability, and strategic capacity. We have the Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises, or the CREATE law, to provide fiscal and non-fiscal incentives to encourage modernization, the adoption of low-carbon technologies, and higher value manufacturing. May the delivery of this methanol-fueled Kamsarmax vessel stand as a symbol of what we can achieve when innovation meets purpose. To our partners and stakeholders, may this project inspire deeper investments in skills development, technology, and high-value employment for Filipino workers. By continuing to invest in green technologies and advanced manufacturing, we are shaping the Philippines into a future-ready maritime hub that can meet the evolving demands of global trade. So together, let us shape a bagong Pilipinas that champions economic growth, industrial self-reliance, and national security, and continue to proudly showcase Filipino excellence to the rest of the world. Maraming salamat po. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Magandang umaga sa inyo lahat. Amad to ka barangay, ang mensahe na ito na Pangulo Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Kaya naman na panguna hadto na delivery ceremony han hall number SC443. Sa ini nga 81,200 metric ton nga dual fuel methanol powered Kamsarmax nga dako naman nga bulk carrier. So dito ito ha Chunishi Shipbuilding Habalamban na Cebu. Matatawag nga pinakasyahan habugos nga kalibutan. Sugad nga klase hinabarko nga nagamit hin methanol nga na ordinaryo nga fuel. So nagreresulta naman hin masabubo nga carbon emissions kumpara hiton mga tradisyonal nga mga sarakyan na pandagat. Ang mensahe na ato na Pangulo nagadara oras. Uy, medanala kita ka barangay 8 minutos na nalan ato na naibibilin og sa magalas Jess. Dinila ato na taramdan na sumat este hanon. So waray gihapon na klase nga tanan nga libel dida naman habungtuhan taft. Subay hini nga executive order nga ginapagawas ni Mayor Gina T. Habungtuhan na tafta maupay nga aga.
Alright, so ada na ba Ate Sok linya? Kuhanta naman ang pinakalabas nga balita tikang naman City Hall. Kumusta kaya? May daba ang latest from City Hall? Labot lahan na gindumarang meeting kakilip ang adlaw. May daba suspension han klase. Baray ko pa din nakikita, ano? Bangin may da bago nga paanunsyo kasi kakilip nakita natin nga sugad man nato na report ni Ate Sok activated no iton activated iton BDRRM activation of BDRRM committee nga nasugad man naka red alert status iton aton syudad dara naman iton hulga ni Bagyo Ada. Ngan yan nagihapon adton may daliwat yan pala nga ginagawas nga paanunsyo adton Coast Guard station nagpapabilin nga suspendido iton biyahe gihap yan nga adlaw. All right, so adi halinya ha telepono hi Ate Sok. Ate Sok, good morning. Yes, kasamang Pen Danchu, mapalanat kita hinapag balita, pagpaangbitin informasyon. Haliputay lain kasamang Pen, sinusuna kita ngadto naman hanbuhata nira Engineer Jaime Voces, iton atin CDRIM officer, didi naman City Disaster Risk Reduction and Management Office. Ngan ato nakaistorya, Kuya Jake Agda, iton sa iton mga sasaligan nga kawani ni CDRIM O din niya nakatuka inhirahit pagtaga planning Kuya Jake Kunin kasamang Pen, nagton magkasunod nga iging pagawa sa lokal nga pamunuan ng syudad Borongan nga mga inter-office memorandum, address nga dato natin mga punong barangay, may kalabutan na nga ni na ito na pangandaman natin nga maging ito pa ni yung Kuya Dindong Dantes maging laging handa para maging panatag ito natin kalooban. Balita ko kakilip, nagpagawas kasuguanan aton acting City Mayor Kuya Eman Chusungko nga sugad man may liwat de paabiso aton CDRIM officer Engineer Jaime Voces. Yes, kasamang Pen aton kamanduan na naton acting City Mayor ni Kuya Eman Emmanuel Chusungko nga dahanton mga punong barangays nga i-aktibar aton ira mga barangay, yes, disaster risk reduction and management committees. Oo, para maging andam gintatag sa dida aton sa dang nira buhaton kasamang Pen promiro uno na dida aton pag-convene na BDRRMC ngan butang ang barangay alert status nga naton kaangayan nga mga pangandaman kasamang Pen ngan hiniliwat aton Sir Jaime Voces, CDRIM officer Jaime Voces in nagpagawas liwat office memorandum, may kalabutan damain kasamang Pen nga dato natin mga punong barangays ngan barangay disaster risk reduction and management nga mga komite ba palasunda ini kasamang Pen naging kamanduan liwat dato natin acting City Mayor niyo Kuya Eman Chusungko kundi in tikang pagkakilip nagpapabilin red alert status adton CDRIM Operation Center. Nga kasumpahin nagsuna-suna kita kan ni Kuya Jake Agda an atin nakuhang impormasyon nakipad ton ira pangandaman, yes, kasamang Pen may kalabutan syempre di ba ita mga pagtaga possession goods hapag kaya na limitado adton naka-prepossession nga mga food packs kay nagsinuysunon, di ba? Ginsuiso naman kita mga pagbinabunag and naghatag adto mga food packs na lokal nga pamunuan ng syudad ng Borongan tagtulo ka kilo nga
bugas, tagtulo ka bugos nga sardinas, nganin duha daman ka bugos nga amnay nga dagko nga beefloaf. Tapos siya na may panira available nga 500 sacks in rice. So it may nadabo nagkakilupan istorya in ginahang yan to lokal nga pamunuan nga nagtataranto kasamang pen presente po dito natin liga President Yukoy Chani Ibarbia nga LGU in andam paghatag hin rice tapos adton mga barangays naman hiranalaan mapadis adton kan goods kasamang pen kay to pa maram naman kita yan nga adton budget and padayon pangagin tratratar iton sanggunian na panglungsod so ada kita rin active budget so an abiso daw good and city accounting and the budget office. For now, rin active budget, LGU, diri pa hiya kaka-access, hadton 30% and DRR fund, adton quick response fund. Pero matalunoy didi itong dalagan, iton paghusay, yan nasabi og tuhay, yan nasabi nga budget, ngani may niya na liwat mga upat pa nga mga buhatan nga nakasalang naka-schedule isalang di naman hasanggo niyan panglungsod nagpapadayon nga deliberation 1.6 billion pesos sobra 1.6 billion pesos nga budget asya na apen iton magiging din kasarabutan kakilab durante din patawag liwat nga pangkadagmitan nga meeting han na sa Ramsey ni Yukoy Eman ni ating City Mayor Emmanuel Chusong kung adton LGU di dayton pag taga relief operation pananglitan pag kinahanglanon ready hin pag hatag hin bugas may available nga 500 sacks in commercial rice and ginaaro na liwat ang counterpart ang mga barangay di na naman hadton canned goods nga ipapadis. And mga pagtaga suspenso, wait na lang kita kasamang pen. Waray pa ati sok, waray. Pa kasamang okay. pen. Pag kinanglanon, diretso daw good ini aton sa Ramsey magre-recommend nga da naman kan acting city mayor kaniyo Kuya Eman han mga kaangayan nga pitad. Tapos aton hiragin suna-suna kay hiramain itbati daman may nira mga direkta nga mga komunikasyon from OCD, mga taga-pag-asa nga bagan iniya na ityphoon ada mga naghihinig-bay-hibay kasamang pen. Tapos posible daw gud naton abaton hiya na hit mga buwas. Hiton o di dahiton evening pero asya ginpapaandam kita iton posible masulod nga mga pag-uuran nga ni nag-post na aton sa Ramsey hadton mga datos as to the amount of rainfall hanya na nga adlaw gratis aton automated weather station dito naman hita weather system dito hita igbaw hit rooftop hit si Dream o Buildingan. It nga mga datos nga iragin po post kasamang pen, di ba? May dito mga barangayan na igimbot ang green, orange, yellow, and sync po itiya kasamang pen na hitutunoy tihet kanan pag-asa. Doon aton din in localized po iya binarangay nga pagtansya. So asya itlanay kasamang pen, adto natin pa si una nga balita. Wait lang kita, adton magiging abiso, handukal nga pamunuan ng syudadan Borongan kung magkakamayda ba, hin suspenso o wala iton klase o trabaho tomorrow. So, dama nga tang, hindi naman si Dream O, kanda Sir Jacob, da syempre nga dakan Engineer Jaime Voces, Santon, pa-info. Nga, dama nga tang kasamang pen, Ate Sok, back to you. Alright, so dama nga salamat, Ate Sok Aberia. Direkta nagbabalita, tikang naman City Hall, activated iton aton mga empleyado CDRRM para naman pagresponde pananglitan magkamayada emerhensiya nga sugad man naka red alert status. Magin mabinantayan la kita nga waray pa suspension hin klase a Borongan damit nagpapakian na aton Josh. Waray pa pagbantay la kita kung magkakamayada. Pero yan na nahidugang nabungtuhan Taft at all levels in waray pasok kay yan na ang adlaw. Okay, so natin na oras 2 minutos na nakalabay alas 10.
Kabarangay ato na pasadahan ato na mga balita nalikom han ato na intern na Josh Romero han Eastern Samar National Comprehensive High School. Siyahan halukal nga balita. MDRRMC Balangkayan nagdumarahan na siyahan nga quarterly meeting laase ginsuspender darahan na tropical depression ada. An detalye adihi Josh Romero. Radyo Pilipinas Report. Nagdumara kakulop nga adlaw ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council han bungto han Balangkayan han irasyahan nga quarterly meeting nga may kalakip nga pre-disaster risk assessment komo pag-andam ha pag-abot han tropical depression ada. Sumala kan Mayor Alan Contado, Chairman han MDRRMC, ginlalauman nga aabaton ang mga epekto han bagyo sulod nga 36 ka oras. Sanglit gin pahugot ang koordinasyon ngan pag-andam han mga ahensya ngan lokal nga pamunuan agod masiguro ang katalwasan han mga molopyo. Gintala kay liwat ha meeting ang mga preparasyon para han SPAAM 2026 nga pagdudumaraon habungto komo mananaw balay han aktibidad. Tungod han rekomendasyon han MDRRMC, ginsuspender ang klase hanga tanan nga level habug-os nga munisipyo yana nga adlaw ika-15 han Enero 2026. Agod masiguro ang katalwasan ngan maupay nga kahimtang han mga estudyante ngan mga magturotdo. Ginalauman nga magpapagawas sin executive order ang lokal nga pamunuan ha madali nga panahon na agud formal nga maipahayag ang suspensyon. Tikang habalita nga ginsurat ni Ma'am Penelope Pumida para sumatestehanon Josh Romero nagbabalita. Sagka naman kita ha kauluhan nga notisya. Dubai Assets Management Company nagpakita interes sa pagtukod-hin data center sa Pilipinas. Sige Josh, ipahat ang tuwan detalya. Radyo Pilipinas Report. Mayda kilalado nga global nga kumpanya nga nagdidisenyo, nagtutukod nga nagpapadalagan hin mga data centers nga plano mamuhunan dinhi ha Pilipinas. Inian maupay nga balita ni President Bongbong Marcos kakulop. Ang nasabi nga plano amo ang pag-abotan pamumuhunan tikang ha Dubai Assets Management Company Digital nga nakabase ha Dubai United Arab Emirates. Ang Dubai Assets Management Company Digital o DAMAC-D amo ang kumpanya nga nag-ooperate hin mga high-performance data center nga nagsusuporta handa ko nga panginginahanglan han pagproseso nga pagtipig hin datos para han mga negosyo. Sumala ha impormasyon ini nga pamumuhunan nanunuyo parigunon ang digital infrastructure han Pilipinas. Labi na ha cloud services, hyperscale computing ngan mga trabaho nga may kalabutan ha artificial intelligence. Para ha kaupayan han nasud ngan ha ekonomiya. Tikang habalita ni Alvin Baltazar para sa matestehanon Josh Romero nagbabalita. Samtang notisya ha langyaw pirang nga tawuhan ha na pinakadaka nga US military base dito ini ha Middle East pinauuli habot nga han plano ni Trump nga sulungon adton Iran. Detalye adi aton ibalik nga hi Josh. Radyo Pilipinas Report. Igin pahayag hi President Donald Trump han United States han Amerika nga waray plano ang Iran ha pagpatuman hin mga pagbitay. Samtang padayon ang kahadlokan publiko mahitungod ha kahimtang han usa nga gindetiner nga nagprotesta kontra gobyerno. Ini nga pahayag iya ginhimo yan nga adlaw samtang an administrasyon padayon pa nga nagtitimangno nga nag-uusisa han posible nga mga larang kontra han rehimen han Iran. Samtang ginaghat ang pipira nga mga tawuhan militar han Estados Unidos nga bumaya anay ha Ira base militar ha Qatar sugad nga paglikay. Samtang ginreport nga sobra 2,400 nga nagprotesta ang namatay tikang ha pagtikang han mabugat nga kampanya panseguridad han Iran han naglabay nga bulan. Sumala ha usa nga residente han Tehran, Iran mabugat ngan makuri ang kahimtang ha syudad tungod han padayon nga pagputol han koneksyon ha internet ngan pagpaso han tensyon habot nga han gobyerno ngan katawhan. Para sa sumatestehanon Josh Romero nagbabalita.
Natin oras sa kabarangay, may na kita. Sige, padayon kita aton mga notisya, Josh. Nga di kita pagtaga showbiz, 7 minutos na nakalabay hala sa Jess. Showbiz sa balita, Carla Abellana, aminadong may ugly days. May ugly days din. Self-love. May ugly days din. Oo, self-love ang tunay na beauty secret. Ano kaya Josh? Ala daw? Radyo Pilipinas Report. Sa kabila ng kanyang timeless beauty at pagiging isa sa mga pinaka magagandang mukha sa showbiz, inamin ng kapuso actress na si Carla Abellana na dumaraan din siya sa mga araw na tinatamaan ng insecurities. Yung mga sandaling mapapatanong ka sa sarili mo ng, bakit parang ang pangit ko ngayon? Sa isang tapat at relatable na panayam, ibinahagi ni Carla kung paano niya hinaharap ang mga I'm so ugly days at kung ano ang tunay na kahulugan ng self-love sa gitna ng pressure ng modernong mundo. Sa panayam ng PEP.ph, sinabi ni Carla na normal lang para sa kahit sinong tao, celebrity man o hindi, na makaramdam ng insecurity. Anya, minsan pa nga raw ang mga taong mukhang pinakukumpiyansa ang siya may pinakamaraming kinikimkim na insecurities. May mga araw daw talaga na pakiramdam mo ay hindi ka maganda. Malagkit ang buhok, oily ang mukha, frizzy ang hair, at ramdam na ramdam ang signs of aging. Para kay Carla, mas mahirap ito lalo na para sa mga artista. Dahil sa digital era, kung saan uso ang comparison at laging nakatutok ang mata ng publiko, ang social media, ayon sa kanya, ay nagiging dahilan kung bakit mas madalas ikumpara ang sarili sa iba, na nagdudulot ng dagdag na pressure at self-doubt. Ibinahagi rin ni Carla na natutunan niyang yakapin ang mga ganitong emosyon sa halip na labanan agad ang mga ito. Para sa kanya, ang susi sa pagharap sa insecurities ay ang self-love, ang hindi masyadong pagtuon sa itsura ng iba, kundi sa sariling kagandahan. Sa press launch ng kanyang endorsement para sa Collagen by Watsons noong October 14, 2022, sinabi ng aktres na mas nararamdaman niyang maganda siya kapag wala siyang makeup. Para kay Carla, less is more. Ang pinaka-beautiful moment niya raw ay sa pagtatapos ng araw kapag hinuhugasan na niya ang lahat ng makeup at humaharap sa salamin na bare-faced, malinis at handa ng magpahinga. Idinagdag pa niya na walang papantay sa pakiramdam ng pagiging fresh matapos ang isang mahabang araw ng trabaho. Bukod sa mindset, may mga simple ring beauty tips si Carla na sinusunod hanggang ngayon. Pinakamahalaga raw ang pag-inom ng maraming tubig, isang paalalang nagmula pa sa kanyang yumaong lola na si Delia Razon. Kasama rin sa kanyang routine ang sapat na tulog, pag-iwas sa sobrang stress at paglalaan ng oras sa sarili. Yoga, meditation, at kahit simpleng paggalaw ng katawan ay malaking tulong daw hindi lang sa pisikal na anyo, kundi pati sa mental at emotional well-being. Para kay Carla, ang tunay na kagandahan ay nagsisimula kapag inaalagaan mo ang sarili mo sa loob at labas. Hindi araw-araw pakiramdam mo ay maganda ka at okay lang iyon. Ang mahalaga, marunong kang bumalik sa sarili mo, alalahanin ang halaga mo, at mahalin ang sarili kahit sa mga araw na kulang ang kumpiyansa. Sa mundong puno ng filters, comparison at pressure sa perfection, ang tunay na ganda ay nagsisimula sa self-acceptance at self-protection. Real beauty, real talk, no pretending. A gentle reminder on loving God for what He had given to you. Brought to you by Josh Romero. Diba Josh? May ugly days pa nga giguhusay na maitira, Yes ano? naman. Alitaw asya pawi. Asya pawi. Shapawi. Oh, di bale, basta beauty is in the eye of the beholder. Yes. Oh. Sabi pa nga, perfectly imperfect. Yes, oo. Mahalin ang kung sino ka. Kung anong binigay sa'yo ni Lord, tanggapin mo na Tanggapin mo na. Pero ngayon pala, collagen, ang gin-promote. Ay, yun nga eh. Yun lang eh. Palitaw, ano. Oo, sige. Kay kung medyo habuboy ton kumpiyansa ta, ano. Ngatanan na, mapurot, kung ano it pagkulaw, ano hit, imgalugaringon. So, dapat,
positibo ang tanan, Positibo. in and out, Yes. diba? Para gumawas iton Yes. beauty. Iwas sa Akalalakin may negativity. dahit. Meron yan. Oo, Sigurado yan. Masaring, ay, direk, gwapo yan Ay, meron yan. Meron ba yan? Meron yan. Relate ako eh. Relate. Pero Josh, kalawan naman niyo, ha? Ano yan? Linis lang. Maging Linis malinis lang yan. Opo, linis Siyempre, lang. di ba? Waray samahit malinis. Oo. Waray na mga butang bisan ano. Oo. Pero pulbos. Pulbos. Nagpapulbo ng it, guy. Ako, nagpupulbos ako. Hindi Oo. ko alam sa iba. Pero parang pagpa-fresh, ano? Opo. Feeling fresh nga diri malagkit, sa ring pa ni Carla, ano, maghihiramos, maghuhunaw. O, kaupay, no? Mga basic. Basic needs lang. Oh, di ba? Oh, Opo. take it from Josh. Nagpupulbo. Nagpupulbos. Para iwas na rin sa pimples. Oh, di ba? Oh, di ba? Kalawin Opo. naman niyo, di ba? Kutis artista. Yeah. Alitaw, Josh, thank you very yes much. po. Oo, tika Thank you too. upay, tika maupay itong delivery. Okay, Josh, damo nga salamat. Thank you po. At ito po si Josh Romero muling nagbabalita. Amo to ka barangay adto na mga nahikay nga mga notisya tikang lokal nga da naman na showbiz para nga na yan ang adlawhan na Huwebes sa Enero 15. Di nila ato na taramdan sumat estihanon. Alright, so temporaryo anay kami nga mananamilit ngay Josh, tikang didiha aton na barko. Kopayhan barko ngayon kanina no nga gin launch gin pangunahan na naton Pangulo. Malinis. Ani ay binubuga darahadton na paggamit ano diri gid haton traditional ano nga barko. Wow, kaupay din ipagud himua ha Pilipinas. Imagine. Grabe, no? Gandang promote yun sa Kaupay. Pilipinas. Yes, only in the Philippines. Only in the Philippines. Yes, okay. All right, so hangaran ni Ate Ruth Rivera Abunda, so ganman didi naman ha Master Control, Engineer Alcuin Baldonido. Kapag natin didi Josh Romero nga ni Ate Soca Field, utro maupay nga aga haton nga tanan. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.